Ay, opo, handa naman po kami talaga bago po lumabas yung ating desisyon ng Korte Suprema. Kaya nga lamang, dahil nagkaroon ng issue, anong batas ang ipapatupad ng COMELEC kung sakaling natuloy ang October 13, Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang amin pong pinaghandaan, Sir Francis, ay yung tinatawag na BAA 58. Yan yung batas na nagbibigay ng districting ng buong Bangsamoro. Subalit, meron pong ipinasa kasi ang Bangsamoro pagkatapos namin ng paghahanda, yung tinatawag na BAA 77. Yan naman po, Sir Francis, yan naman po ay nag-re-repeal ng BAA 58. Ibig sabihin, pinatay nito ang BAA 58 at ito na ngayon ang batas. Kung kaya nga lamang, kinwestiyon ito sa Korte Suprema, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at pagkatapos po ito ay binaliwala ng Korte Suprema ang dalawang batas, hindi lamang yung BAA 77 kung hindi pati ang BAA 58. So sa kasalukuyan, Sir Francis, tayo ay naghihintay ng panibagong batas mula sa parlamento para sa ipatutupad natin na halalan sa Bangsamoro. Yes, Chairman, ibig sabihin po ba nito masasayang yung mga paghahanda na ginawa natin para sa BARM election sana ngayong October 13? Sa amin po sa COMELEC, hindi naman natin ito tinitreat na sayang. Ito po yung mga pagkakataon, ika nga, para ma-reset natin o kaya matingnan mabuti yung kung patutupad ba ng mga batas ay legal, constitutional at naaayon talaga sa umiiral pa na saligang batas at iba pang mga batas. Kasi po, kung mag-hold din tayo ng eleksyon, Sir Francis, pagkatapos sa bandang huli, sasabihin din ng Korte Suprema na ito ay mali, illegal, unconstitutional, abay, tingnan niyo po ang implikasyon. Bali po lahat ng ating nahalal o mahahalal dito sa halalan na ito, baka po mabaliwala, lalo po tayo magkakagulo. So, ibig sabihin, itong reset na tinatawag natin ito ay maaaring re-examination, lalo na sa punto ng parlamento, para tingnan mabuti na makapagpasa sila ng isang batas na maayos at naaayon sa patakaran na sinabi ng Korte Suprema.